والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت في أول الآية: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبون. صدق الله العلي العظيم. Ito na ang pang-anim na araw sa lectures natin, at ang pangunahing katanungan na sasagutin natin ay yung tanong na ano po ba ang ibig sabihin ng Alif Lam Mim, at anong ibig sabihin ng Suratu Al-Ankabut. Itong Suratul Ankabut ay surah o kaya chapter na ang pangalan ay Ankabut. Ankabut ay ibig sabihin ng Ankabut isang gagamba na nandyan din sa loob ng surah na yan ay yung spider web, yung bahay ng mga gagamba, no? Spider web. Meron niyang sariling kahulugan. Na-explain ko din yan doon sa amin sa Zamboanga kung anong ibig sabihin ng spider web, at siguro sa isang araw i-lecture din namin sa inyo. So, ano ang itong sura, ano ang tinutukoy o ano kayang tinataglay ng Suratu Al-Ankabut? Suratu Ankabut, yung chapter ng mga gagamba. Kung titingnan natin ang ayat o kaya verses ng Suratu Ankabut, ang pangunahing ayat na nabanggit ay yung Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kung sino man ang nagtatanong dyan o kaya nagtanong, yung Alif Lam Mim ay isa yan sa yung huruful muqatta'a sa Quran. Kung sakaling makakatagpo kayo ng huruful muqatta'a sa Quran, gaya ng Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, at marami pang iba, isa yan sa mga miracles ng Quran. Isa yan sa hikmah o kaya miracles ng Quran, kung saan ay kinakailangan talaga na pag-aralan at merong magtuturo sa atin na nakakaalam ng Quran. Kagaya ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, isa yan sa mga philosophy kung bakit pinadala ng Allah Ta'ala o nagpadala siya ng sugo. So hindi natin kayang bigyan ng meaning, although I have some opinion regarding that, pero nakakatakot dahil
magbibigay tayo ng sariling opinion ay labag sa Quran yon. Hindi pwede. Ang nakasulat sa Quran ay isa sa mga hikmah o kaya miracles ng Quran na ang nakakaalam diyan ay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at pwede siguro kung aalamin ng kanyang sugo. So, yung verse number 2, karugtong ng ayat na ito, makikita natin, sabi ng Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Parang question mark yung nasa huli ng verse na yan. At itong sura na ito as biljumla yani, sa pangkalahatan, makikita natin ang binubuo ng ayat na yan ay makikita natin sa first verses ng Quran at saka up to 10. From one verse or one ayat up to 10, makikita natin kung ano talagang tinataglay, niluloob ng itong ayat na ito o kaya chapter na ito. Dito ay nagtataglay actually ng mga trials, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasabi na sila ay sumasampalataya sa Diyos o kaya sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala sila, nagsasabi sila na they believe in God, at kung minsan wala silang hinihintay na kasagutan o kaya kung meron man, yun makikita natin sa preceding ayat o sa preceding verse. So, ang lahat ng ayat ng chapter na ito ay actually naglalaman sa mga pagsubok na ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, of which hindi yan bilang nagalit bang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin o hindi. Yan ay sabi ng tafsir, jariyatun o kaya sunnatullah la tabdila li sunnatihi. Isa yan sa phenomena. This is one of the phenomena that Allah subhanahu wa ta'ala will never change it. Diyan makikita natin kung paano ang Allah subhanahu wa ta'ala magbigay ng pagsubok. Tingnan niyo ang ayat na ito, pangalawa. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiba, alif lam mim, hindi natin yun, tapos na yun. Ahasiba, ang ibig sabihin ng istifham, nagtatanong, ano sabi na? Hasiban nas, inaakala ba ng mga sangkatauhan? Inaakala ng mga sangkatauhan? Ayyutraku ayyakulu, na hahayaan lamang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala mag-claim, magsasabi na sila ay sumasampalataya, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila bibigyan ng pagsubok. Wa hum la yuftanun. Ibig sabihin doon, para kang sinusukat ng Allah ta'ala. Oh, ngayon nagsabi ka, ngayon Muslim na ako, no? Muslim na ako, at pwede na ako mag-enjoy kung ano ang karapatan ng bilang Muslim, dapat nandito na rin sa akin. Pero wala silang ginagawa. Yung katungkulan na bilang Muslim ay hindi nila ginagawa. No? O sabi niya, hindi ganyan ang Islam. Ha? Kung mag-claim ka, kung magsasabi ka na ikaw ay naniwala sa Diyos, you have to expect something. I-prove ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-prove ng Allah ta'ala na totoong sinabi mo o hindi. Tingnan mo, hasiban nas ayyutraku, ano ba ang pag-aakala ng mga tao? Pabayaan ba sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-claim, magsasabi na sila ay naniniwala, wala silang ginagawa? At kung nakakarinig sila ng kaunting yung pagsubok na kahirapan o anuman na pangamba, ngayon mag-aatras na kaagad sila. Di ba?
aatras kaagad sila. Dahil, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Lakat patanna alladhina min qablihim." Katotohanan na hindi lang sila ang dinaanan ng pagsubok na yan, ng trials na yan. O ilang mga ilang mga katauhan, yung mga tao na dumatal din sa kanila ang pagsubok, kung minsan magsasabihan sa kanila, nasaan ba ang Diyos? Bakit sinabi nila na tutulungan nila ang yung mga mahihirap? O kaya tutulungan nila yung mga nangailangan? O kaya papatnubayan nila ang mga tao? Bakit ako ngayon, para akong nasa, the more na I became Muslim, the more na meron akong pagsubok. The more na naging ako Muslim, nagiging mahirap na rin ako. Ha? Dumarating talaga yan sa tanang buhay natin, no? Pero sabihin na doon noon, Kristiyano pa ako, hindi ito dumating sa akin. Diba? Okay? Meron bang itong ayat na ito, mapipil ba natin, mararamdaman ba natin kung saan, ano kaya ang susukat din ng Diyos sa atin? Ha? Nandito rin sa Quran. "Walakad patanna alladhina min qablihim." Ano daw? "Faya'lamanna Allahu alladhina sadaqu." Bakit ka bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok? Bakit dumarating sa sangkatawan ang isang bagay na kung minsan hindi natin gustong dumating sa atin, di ba? Pero hindi natin alam, yung pala dumating na yon ay ikakabuti sa iyong sarili. O kaya halimbawa hiningi mo, sabi mo, "Ya Allah, bigyan mo ako ng 1 million. O ano man, example lang yun. Pero hindi mo nakuha. Hindi mo alam isang taon, basta meron na kaagad dumating sa iyo na grasya na hindi mo inaasahan. Nangyari yan sa buhay natin, and it happened even to myself. Bakit yung dumarating sa atin? "Faya'lamanna Allahu alladhina sadaqu." Para alamin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin na nagsasabi ng katotohanan. Totoo ba ang iman natin? Totoo ba ang belief natin? Totoo ba ang pagsasabi natin, "I believe in God"? Naniniwala na ako? وَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبُونَ. At katotohanan din na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala alamin kung sino ang kadhib. Anong kadhib? Anong kadhib? Yan is sinungaling. Diba? Gusto i-tamyiz, i-distinguish, piliin ng Allah ta'ala kung sino ang totoo, sino ang hindi totoo. Diba? So, itong pangyari na ito, nangyari sa ang tafsir, iba't iba ang tafsir dito sa second ayat nito o pangatlong ayat nito. Sabi niya, nag-happen niya kay Ammar bin Yasir. Yung sinabi natin yung sa ayat ng taqiyya, yung pagkukubli ng iyong tunay na paniniwala, taqiyya, di ba? Na-explain na natin. Itong ayat daw, dahil sa unang panahon ng pagtablig ng Rasulullah sa Makkatul Mukarramah, before na pumunta siya sa Madina, anong ginawa ng mga musyrikin? Itong mga musyrikin, anong ginawa nila? Sabi niya dito ay binabalaan nila ang mga nag-Muslim, binabalaan nila na magbalik sa kanilang original na paniniwala. Itong mga Muslim, mga musyrik, binabalaan nila ang mga Muslim, binabalaan nila, magbalik kayo sa amin.
Magbalik kayo sa amin kasi kung wayuhaddidunahu, at kung hindi kayo magbabalik, fa'adzabuhum, yani, either papatay namin kayo o kaya paparusahan namin kayo na hindi niyo inaasahan kung paano. Nag-happen yan sa Rasulullah at sa mga few Muslims na naging Muslim sa Makkatul Mukarramah. Dahil itong ayat Al-Ankabut ay dumating o kaya bumaba sa Makkatul Mukarramah. So, nandiyan lahat yung first propagation ng Rasulullah, nandiyan lahat ang ta'zib, ang mga trials na nangyari sa Rasulullah at sa mga Muslim. As an evidence to that, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi sabi ng mga musyrik, okay, kayo mga Muslim, bumalik kayo sa amin, okay lang sa amin kung halimbawa, nag-Muslim na kayo, basta bumalik kayo sa amin, yung nagawa ninyo kasalanan sa inyo, kami na ang bahala, kami na, papasanin namin yun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, وَكَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. Sabi ng mga musyrik, mga kafirin, sa panahon ng Rasulullah sa Makkah, sabi niya, nagsabi ang mga kafaru o kaya musyrikin sa mga naniniwala sa Diyos, anong sinabi nila? Ittabi'u sabilana walinahmila khatayakum. Magbalik kayo sa amin, at kami na ang bahala sa inyo. Ibabalik namin sa inyo ang kabuhayan ninyo, hindi ka namin papahirapan, at ibabalik namin sa inyo ang lahat ng karapatan bilang musyrik o kaya Kristiyano, pagans. Kasi at that time, mga pagans ang nasa Makkah, no? Wala silang Diyos. O kaya kung mayroon mang silang Diyos-Diyosan, mayroon silang 360 na iba't ibang paraan ng kanilang pagsasamba. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, so, dahil doon, yung khawf, no, yung tinatakot nilang mga Muslim. So sabi ng Diyos, okay, ngayon tinatakot na kayo, so tingnan natin kung sino ang totoo sa atin. So, makatagpo ka rin ng mga tao, sabi ng Diyos, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. Mayroong mga manusia o kaya mga sangkatauhan, magsasabi na, kami ay, Ya Allah, naniniwala kami sa iyo, sumasampalataya kami sa iyo. فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ. Kung maparating ng Diyos sa kanila ang trials, yung pagsubok, anong ginawa nila? Ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Sabi nila, dahil natatakot na sila sa mga musyrikin, sabi niya, mawawala kami ng bahay, mawawalan kami ng bahay, kukunin sa amin saan kayo matutulog, mawawala sa amin ng kabuhayan. So, anong ginawa ng manusia, ng mga tao? Faida udhi, kung dumating sa kanila ang testing, ang pagsubok, yani, kung tayo ngayon, no? Kung darating sa atin, ngayon nag-Muslim na tayo, Muslim ka na, do not expect na tuloy-tuloy ka na hindi ka susubukan ng Diyos. Even yung mga Muslim na, no? Lalong-lalo na kung halimbawa na medyo, malapit ka na sa Diyos at marami ka nang nagawaan ng kabutihan. Subhanallah. Faida udhi ja'alan nas, ang manusia ay magsasabi, ngayon naging Muslim ako, bakit dumarating nagiging ako ngayon? So, parang mutazajil, no? Parang yung nasa loob natin, yung angkabut na yan, kaya nga sinabi angkabut, surah angkabut, dahil ano ba ang katayuan, ano ba ang katangian ng bahay ng angkabut? Ano ba? At nakita ba ka ng angkabut? Huwag yung sabihin hindi. Yung bahay niya, paano ba ang bahay niya, no? Matatag ba ang kanyang bahay? Hindi man, ganyanin mo, mawawala ka agad.
Faida udhi, kung dumarating sa atin ang pagsubok, ja'ala. Sabi ng Allah, faida udhi, ja'ala fitnatan nas. Yung fitna na yun, yung fitna, alam niyo yung fitna, no? Bakit sabi niya? Kasi mag-isa lang ako doon sa kuwan na yun. Hindi na lang ako mag-isa. O kaya, sabihin natin, na parang nakakahiya, no? Hindi na lang ako magsambayan, saka lang pagbalik ko dito sa Kuwait. Saan na mangyari, no? If you consider it, no, kung ano mo, parang sabihin mo, parang akong pinakinggan ni Ustaz. Hindi yun, hindi, no? Hindi. Kasi nagkataon itong tanong ay tungkol sa surah Ang-Kabut. Sa ang surah Ang-Kabut maganda nga dahil isa yan sa mga trials na gusto na ilalantad ng Diyos kung sino talaga ang real mu'min o kaya real Muslim. Ida udhi ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. Sabi niya, yung pagsubok na ginagawa ng mga tao sa amin ay parang yan na ang adab o kaya yan na ang punishment ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa amin. Yani, kinukumpare nila yung pagsubok na yun ay pinapanis sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ganun. So, dahil doon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang ma-expect mo? وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Kung sino sa atin ang matatag, kung sino sa atin ang matiyaga, kung sino sa atin ang tunay na nagsisikap para sa kabutihan ng kanyang sarili, para sa kabutihan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Yung pagsisikap na yun ay babalik din sa kanya. Babalik sa iyo. Hindi yung kailangan ng Diyos na dapat magsikap tayo para intansurullah yan surko. Kung halimbawa magsikap tayo, kailangan yun ng Allah Ta'ala. Hasa lillah. Hindi yun mangyari na nangangailangan ng Allah SWT sa kanyang nilalang. No? So, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yung mga taong naging successful sila, no? Sa paniniwala nila, nagawa nilang pigilin ang kanilang pagnanasa sa dunya, sa mundo, at nakapasa sila sa pagsubok na yun. Sabi ng Allah, at gumawa sila ng kabutihan, nandoon pa rin sila sa gumagawa, nandoon pa rin sila sa paghihizab. Pwede mo i-ano sa iyong sarili, no? Kahit ano mang mangyari, dapat hindi mo alis ang iyong hijab. Kahit nandoon ka sa Manila, no? Kahit nandoon ka sa Malacanang, mayroong mga nag-hijab sa Malacanang. O nandoon ka sa Masbate or sa Bulacan, na ikaw lang ang mag-isa. Kawawa naman ako sa niya. Hindi mo ba gusto na dahil sa nakita sa iyo ang kabaitan? Ang Muslim mabait man, di ba? Mabait ang Muslim. Nakita sa kabaitan mo, pati yung parents mo nagiging Muslim, yung pamilya, mga relatives. Hindi naman tayo ang may gusto nun. Allah subhanahu wa ta'ala, kung makikita sa iyo ang sincerity, 100%. Especially sabi ng Rasulullah, kung meron mang isang nagiging followers ng Ahlul Bayt, you expect magiging 2, magiging 3. Di hula magbalik. Depende sa yung pananalangin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga nandoon sa yung sa kuwan ng NCR, no? Yung sina Sister Jo Mark, baka yung kapirasong lupa na yun magiging theological center, magiging isang Islamic center sa hindi natin alam. Gaya namin, we started from one. Nag-start kami sa isang maliit na bahay. Ngayon, nagiging masjid na malaki. At meron pang sa saunahan. At hindi lang yun, pati sa iba nakapagbigay na rin.
Yan, depende yan sa ating lahat, insyaAllah. Walladhina amanu wa amilus salihat lanukaffir anhum sayiatihim. Sabi ng Diyos, kung totoo lang kayo, yung nagawa ninyong kasalanan, especially yung mga kapatid na Christian, no? Kung totoo yan, kung totoo, huwag mo nang hintayin na after 4 years. Saka palang bakit? Are you sure na mahahawakan mo ang iyong buhay? Matapilok ka lang, hindi natin alam, Matapilok ka lang, hindi natin alam kung anong mangyayari. Huwag patagalin yung kabutihan. Huwag patagalin kung ano man ang sinasabi ng inisipan. Huwag patagalin kung para sa ikakabuti ng iyong sarili. Sabi ng Diyos, nukaffir anhum sayiatihim. Yung mga nagawa ninyong kasalanan, we will convert that into good deeds. Nukaffir. Palilisin namin yung mga masama ninyo, gagawin namin mabuti. Ayaw ba natin yun? وَلِنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. At bibigyan namin ng gantimpala sa pinakamaganda o pinakamabuting gantimpala na hindi mo talaga maaasahan kung paano dumating sa iyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So itong surat Al-Ankabut ay maganda dahil naglalaman tungkol sa mga pagsubok sa totoo, kung hindi sa totoo at saka yung hindi totoo. So yun ang suratu Al-Ankabut. At Alif Lam Mim, bahala na kayo mag-answer doon, no? Basta ang sinabi ko Alif Lam Mim, miracles ng Diyos na siya lang nagkakalam at ang kanyang sugo. Ang pangalawang, paano, meron dito na tungkol sa may utang, no? Utang sa pagdarasan. Paano po kung meron akong mga pagdarasan na hindi nagawa? Ibig sabihin, ano yan? Lumipas ang kuhan, hindi niya nagawa, no? O dahil ba sa kaalaman or hindi nagawa? Ano dapat kong gawin? Kailangan po bang magbayad at papaano? Alam na natin yun, no? So, ang answer dito ay kung mayroon kang nagawang hindi, mayroon kang pagdarasan na hindi mo nagawa, hindi mo dahil hindi mo alam o may mga marami kang ginagawa. Ang answer dito is kailangan mong bayaran. Kailangan nating bayaran ang lahat ng hindi natin nagawa. At pagtutuunan natin ng pansin yun, no? Dapat bayaran. Ang question dito, wala sa question, pero ako lang ito no? Paano ang pagbayad natin? Paano ang pagbayad? Halimbawa, hindi mo alam kung ilan taon o ilang buwan. Dito mag-guess ka na lang kung ilan ang nasa sa hips, kung sabi mo isang taon o isang buwan o 2 araw, yun lang ang bayaran mo. Huwag mong pilitin na pabigatan ng iyong sarili. Subalit, paano ba ang pagbabayad dito? Kasi kung minsan nakapagsabayan ka, hindi ka nakapagdasal ng Maghrib, no? Maghrib, Isha, Subu, Zuhur o kaya Asar. Paano ang pagdarasan ng Zuhur at saka Asar? Dapat nakasilent kung lalaki, no? Nakasilent ang pagbabasa ng Fatiha at saka surah. Kung sa Maghrib naman, paano? Dapat may boses, may tinig, no? Basahin mo ng mataas.
So, paano kung magbayad? Kung halimbawa Maghrib ang ano mo, paano ba? Magbayad ka kaagad sa Maghrib o kaya kahit anong oras? Dito, kahit anong oras, pwede kang magbayad. Pwede mong bayaran ang Maghrib is sa suho, sa pagkatapos ng zuhur. Pero paano kung magbayad? Kung Maghrib ang hindi mo nasambahayan, ang hindi mo naidasal, dapat malakas may tinig ang pagbabasa ng Maghrib at saka Fatiha at saka suho. Ganon din ang isa, ganon din ang suho. Yani dapat tingnan mo kung anong panalangin ang hindi mo na nagawa, bayaran mo yon sa takdang oras o kaya takdang panahon. Halimbawa, isang buwan na hindi mo nagawa, bayaran mo dun sa kwansa. Kahit, halimbawa, every pardo o kaya every prayer, sabayan mo na rin ng pagbabayad o kaya qada. Pero qada, dapat kung Maghrib, mataas ang pagbabasa. Kung zuhur at saka asar, dapat hindi nakasilent, di ba? Ganun ang pagbabayad ng... O kaya halimbawa, kung nasa travel ka, no? If you are in travel, ano ang obligation mo? Yung 4 rakaat, gagawin mo lang 2 rakaat. Paano ko bayad? Kung nandun ka na sa iyong hometown, 4 rakaat o hindi? Hindi, 2 rin. Dalawa na rin. Kung ano man ang hindi mo nagawa, yun din ang babayaran mo. Ano po ang hukuman kung ikaw ay isang Muslim? Tapos nakatira ka sa Christian. Anong hukuman? Anong ibig sabihin nun? Nakatira sa Christian o nangumupa sa bahay ng Christian? O gano'n ba yun? Ha? Nagre-rent? Ha? Gano'n ba yun? Sino kaya nagtanong dito? I think so yung parang sa travel, magbabakasyon, nakikitira ka sa bahay ng isang Christian. Aha. Yun ang Philippines. I think so yun ang tama. So, if that is the case, halimbawa, pupunta ka sa lugar, tapos maninirahan ka sa isang bahay ng Kristiyano, pwede ba yun? At sabi niya, at bawal po ba ang tumira sa isang Kristiyano kung sila umiinom ng alak at kumakain ng... Bawal po ba o hindi? Hindi. Kung halimbawa ka mag-anak mo, Kristiyano. Okay. Paano nandun ka sa isang bahay? Okay. Nandun ka sa bahay nila na nakikitulog. Sanda panandalian halimbawa. At ayaw mo rin mag-rent ng sa hotel. Ha? Kasi ang pagsamaya, ang pagdarasal sa hotel ay makro yun. No? So, makro. Sa ibang makro. Sa bahay ng kapatid mo, nanay mo, pamilya mo, relatives mo, nandun ka sa iyong bilik. Anong bilik? Silid, no? Nandun ka sa iyong silid. Pwede ka magsambahin doon o hindi? Pwede. Anong problema ron? Problema po, kung halimbawa yung pagkain na yun ang problema mo. Yung pagkain para walang problema, bumili ka ng sarili mong magagamitan sa kusina. At ikaw mismo ang gumawa. Na umiinom sila ng alak, bahala na sila ng problema. Wala yung problema. Pero kung mayroon kang mamatirahan, de better na doon ka tumira sa Muslim na kapatid mo, kaya mag-rent ka. Okay. Follow-up question po siya. Bakit makro yung magdarasal sa hotel? Ha? Bakit po makro? Dahil daw, itong hotel, yun. Kung minsan, alam mo na, it is not a place for, Hindi, travel tayo, hindi sa ating ibang bansa. O hindi natin alam ang mosque kung saan. Kaya nga,
Subject for ano yun. Pero hindi yung makro na halimbawa magiging haram, no. No. Hated. Hated lang. Yani, kung pwede sana, hindi tayo magsabahay doon. Hanapin natin. Kung wala, nandito rin sa atin. Kaya makro. Ganun man yun. So ito, yun, madali lang yun, no? Bumili ka ng sariling kagamitan at lutuan o magluto ka ng sarili. At magtamlikan mo na rin pagka nagiging ano ka, magiging anghel ka. Hindi mo alam, hindi natin alam. Oh. Saan na yung kanina? May tanong, dito pala, kanina pa yun. Ano po ang dapat gawin kung halimbawa, pagdarasal din ito, no? Ano po ang dapat gawin kung halimbawa, nagdarasal, di ka sigurado kung pang second or third rakaat na. Anong ibig sabihin nun? Yan yung kung nagsasabayan ka, hindi mo alam, pangalawang rakaat ba yun, pangatlo, or pang-apat, or pangunahing rakaat pa. O ganito yun, no? Dahil na rin yan, na-raise na rin ang question, so isulat ninyo, dahil mahirap din ito, no? Mahirap. Dapat may kuligod kayo dito, no? Asukuk bisala. Yung mga anong tawag doon? Doubts, no? Yung doubts na dumarating sa pagdarasal. Meron tayong 23 classes ng doubts sa prayer. 23 ang nila, ang dami. Sabi niya, as-sukuku sala 23 qisman. Meron 23 cases ng doubts sa pagdarasal. Samani aksam yasukukul batila. Ang 8 bahagi, kung dumarating yun sa pagdarasal natin, itong 8 cases, iba't ibang case, automatically, invalid ang prayer natin. 8, no? 8. 6 aksam, sabi niya, 6 bahagi, kung dumarating ito, ang doubts, huwag mo nang intindihin, pabayaan mo, huwag mong pansinin. 6. Ang siyam, sabi niya, siyam naman, siyam bahagi, ang doubts, kung dumarating sa iyo, tama yon. Hindi mabatal, hindi ma-invalid ang iyong at tama ang prayer natin. Okay. Asukukul batila, yung mga doubts na magiging invalid ang prayer natin. Isa. Asyakku fi rak'atis salat at-thunaiya ka salatis subhi wa salatil musafir. Yung doubts na dumarating kung sa dalawang rakaat na prayer, dalawang units na prayer. Kagaya ng salatul sub o fajar, yung subo prayer, dalawang rakaat man yun, di ba? At salatul musafir, at yung sambahayan natin na kung saan nasa travel tayo. Kung magdalawang isip tayo sa ilang rakaat na bang nasambahayan ko, ang napagdasal ko, dalawa na ba or isa pa lang, automatically batal ang prayer mo. Umupo ka kaagad at masalam ka, Assalamualaikum warahmatullah, ulitin kaagad. Nakuha ninyo? Yun, isa. Pangalawa, asyakku fi rak'atis salat at-thulathiyya wahiya salatul maghrib. Ang pagdadalawang isip na dumarating sa rakaat, yung 3 rakaat,
tatlong rakaat na prayer, kagaya ng ano, Maghrib, di ba? Yung Maghrib prayer, tatlong rakaat man yun. Kung dumating saan man doon ang pagdadalawang isip, automatically, batal ang prayer. So mag-ingat kayo, hindi na kailangan, hindi ako nagpagbasa, hindi ako nakasujud, basta dalawang rakaat o tatlong rakaat, kalas. Tamam, iyon sa bahaya ang prayer natin. Ang pangatlo, asyakku fi rakaatis salat ar-rubaiyah fima idza kana ahadu tarafay syak wal rak'atul ula kama idza syakka fi annahu rak'atus thalitha aw al-ula. Ang pangalawa, ang pangatlo ay dumarating halimbawa sa sa first rakaat, apat na rakaat na prayer, isa, juhur at saka asar. Pero nag-doubt ka sa first rakaat, ilang rakaat na bang nasambayan ko? Or nakabasa pa ako ng ano-ano? O kaya dumating sa iyo ang pagdadalawang isip sa pangatlong rakaat, sa pangatlong prayer na, no? Sa pangatlong unit na. Between 1 at saka 3. 1 rakaat saka 3. Automatically, kung yun ang dumarating sa atin na nagpagdadalawang isip, mabatal ang ating prayer. Ang pangapat ay asyakku fi rakaatis salat rubaiyah qabla itmamis sajdah ats-tsaniyah. Yung pagdadalawang isip natin dumarating sa apat na rakaat, pero nasa 2 rakaat ka na before mo na kumpleto ang pangalawang sujud. Yani ang pangalawang rakaat dalawang sujud, di ba? Dalawang pagpapatira pa. Ngayon, first sujud mo, nagdalawang isip. Ilang rakaat na ba ito? 3 na? O dalawa pa lang? Kasi kung dalawa, mag-ano ka? Uupo ka at magtasahod, magsahadat, di ba? Kung 3, tatayo ka. Dumating doon, hindi mo pa natapos ang pangalawang sujud, pagpatira pa, automatically batal din ang prayer. Pang-apat na yon. Ang panglima ay between thani, yung pangalawang rakaat, at saka yung panglimang rakaat. Halimbawa, ano kaya ito? 5 na or 4? O kaya pangalawa pa lang? Tingnan mo naman ang waswasan ng syaitan, no? Hindi talaga dumarating kahit mago. Kaya kung minsan mayroong yung turban na ganyan, tapos meron dong yung nakalagay na 1, 2, 3, no? Yung araw-araw, meron kayo nabibili na gano'n. Pero, alam mo ba, may nabigyan ako noon sa Zamboanga. Hanggat gumagamit na sila ng gano'n, nagkakamali pa rin. Subhanallah. Kasi rusak, yung maraming dumadating sa kanya So, kung dumarating ang na yun, sa agad sa rakaat, yung numbers ng rakaat, automatically, batal ang natin. Ang sak, o kaya pagdadalawang isip na pabayan, huwag mo nang pansinin, no? 6 ang bahagi, 6 na kabahagi ang daos na yan na huwag mong pansinin kung dumarating sa iyo. Isa, asyak ba'da tazawujul mahal kama idha syakka fil ityan bil hamdi was surah. Yung pagdadalawang isip, kung nabasa mo ba ang surah Fatiha o kaya surah Al-Hamd at saka surah. Pero tazawad, lumampas na sa akwa, nandun ka na sa ruko, nandun ka na sa pagyuyuko, ngayon dumating siya, nabasa ko ang Fatiha, o hindi. Pabayaan mo na yun, pabayaan mo. Huwag mong pansinin. Diretso na ang mo. O kaya nandun ka na sa sujud, sa pagpapitara pa, sabi mo, parang hindi ko nabasa ang Fatiha. Huwag mo nang pansinin. Sabi ng syaitan, sayang, hindi pinansin. Dahil alam mo na ang batas, di ba? Ayun. Ang pangalawa, asyakku ba'da taslim. Ngayon, tapos ka nagsalam, Assalamualaikum warahmatullah.
Parang 3 rakaat lang ang 4. Parang hindi ako nakasujud. Parang ano yun, no? Huwag mo nang pansinin. Dahil tapos na ang prayer. Ang kaida diyan, ang batas diyan ay yung principle of jurisprudence. Yung sabi niya, al-amalu yung ginagawa na pagkatapos na yung tapos na nagawa mo, huwag mo nang pansinin. Kaidatul farag. Tapos mo nang ginawa ang trabaho, kung nagdalawang isip ka, huwag mo nang pansinin yun dahil sabi ng Rasulullah, tama ang ginagawa natin. Aha. Mamaya. Wala pa tayo. Ang pangatlo ay, asyaku ba'da mudhil waqt. Halimbawa, kahapon, nagsambayan ka ngayon, no? Sa pangalawang araw, napasin mo, sabi mo, parang may pagkakamali. Hindi ko nagawa kahapon ng zuhur or asar. Especially kung halimbawa mag-zuhur ka, no? Kung minsan mag-zuhur ka, hindi ka magsambayan ka agad, hindi ka magdasal ka agad ng asar, hindi mo isusunod. Anong mangyayari sa iyo? Kung minsan makakalimutan mo yun. Kaya nga, ano ang hikmat, ano ang philosophy, bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng zuhur? Pwede mong isunod ang asar kaagad. Bakit? Dahil hindi natin alam, minsan may dumarating problema, okay, may bisita, okay, kung ano ang ginagawa natin. Nangyayari talaga yan, makalimutan natin ang zuhur, ang asar. Diba? So, narinig na ninyo kung anong punishment noon. So, dapat, huwag mo nang pabayaan mo na yun, huwag mo nang pansinin, tama din yun. At saka yung ang pangapat, yung maraming doubt sa kanyang pag-iisip. Hindi ako nagagawa ng ganito. Hindi ako nakapagsalad. Mali ang pagsalad ko. Mali. Hindi ako naka-jikir, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hindi ko nabasa mabuti ang Fatiha. Kasi rustak, yung dumarating na marami, waswasa sa ating pag-iisip. Iyon, pabayaan mo yun. Sabi ng Rasulullah, tama. Ang panglima ay yung yung doubts na dumarating sa ma'mum. Gaya ninyo, no? Sumasabay kayo sa amin. Nag-doubts ka. O kaya yung imam mismo ang nag-doubts. Ano kaya? Parang mali ang pagsambayan ko, ang pagdasal ko. Nangyari din yan sa akin. Nangyari din. Pabayaan mo yun. Pabayaan mo. Dahil, hanggat walang nagsasabi sa iyong likod na mamali ka, tama ang ginagawa mo. Diba? Kasi kung mali ka, mayroong magsasabi-sabi na, subhanallah, o kaya, huwag mong sabihin, mali ka. Ay, hindi pwede yun, no? Either sabihin mo lang, subhanallah. So, alam na kaagad ng imam na mayroong kang kulang sa pagbabasa o kaya mayroong kang nalampasan. Ganun man yun, huwag mong sabihin na mali. Huwag mong sabihin na ganun dahil mali din ang sayo. Mali din ang magiging prayer mo. Asyaku fi salawatul mustahab. Yung pagsak, doubt sa mga sunnat prayer, no? Yung recommended prayer. Especially yung mga dyan, nakikita ko na mayroon nagsasambayang na gufay laman o kaya kung ano yung sunnat. Huwag mong pansinin dahil sunnat din yun. No? Huwag ka nang magkada o kaya mag-ihtiyat. Mamaya inshallah. Yun, ang lahat ng nabanggit natin ngayon, huwag mong pansinin. Meron naman, aslubukok sahiya, yung doubts na tama, no? Meron pang 5 minutes. Yung tama ang doubts na yan, ang isa, ang pangunahing sukukok sahiya is asakku bayna thunaiya wa thulathiyya ba'da raf'ir ra'si min as-sajdati thaniyah. Nagdalawang isip ka sa yung dalawang sujud. Sa second unit, may dalawang sujud, no? Pag sujud mo, pagpatira mo, pangalawang pagpapatira pa, pag upo mo ganyan, nagdalawang isip ka, sabi mo, parang hindi ako nakasujud. Sabi mo, ano kaya ito? Huwag mong pansinin, tama yun. Gawin mo ang pangalawang rakaat.
I mean, yung tasahod. O kaya yung dumating sa iyo, pangatlong rakaat, pero after na kumpleto mo ang dalawang sujud, dumating din sa iyo. Ilang rakaat ba ito? 3 o 4? Ha? So meron diyan solusyon. Ang lahat ng na yan ay huwag mong pansinin at tamaang na yon. Gawin mong 3 lang. Yung dalawa lang. Huwag mo nang yung kanina na 2 rakaat, gawin mong 2, huwag mong gawin 3. Yani umupo ka kaagad at magsalat. Kung halimbawa, pangatlong rakaat, nagdalawang isip ka, sabi mo, 3 rakaat ba ito 4, gawin mong 3. At tumayo ka para ikumpleto mo ang pang-4 na unit. Walang problema yon. Tama ang doubt mo. Ang pangalawa ay, yung dumarating sa atin ang doubt sa pagitan ng pangalawang rakaat o kaya pang-4 na rakaat, kanina 2 at saka 3. Ngayon hindi. 2 o kaya pang-4 na rakaat sa last. Pero ang surut, ang condition is, pagkatapos na nagawa mong 2 sujud, ang 2 pagpapatira pa, huwag mo nang pansinin. Umupo ka at ikumpleto mo ang pang-4 na rakaat. Mamaya, inshallah, may solusyon dyan. Ang pangatlo ay as-sakku bayna thunaiya wa thulathiya wa rabi'a. Pangalawang rakaat ba, pangatlong rakaat, at pang-4 na rakaat. Pero, ang condition is, nakumpleto ang 2 sujud. Kung dumating sa iyo sa pang-4 na rakaat, gawin mong 4 rakaat, at magtasahod ka, tapos, pangatlong rakaat, tumayo ka uli para ikumpleto ang 4 rakaat. Kung 2 rakaat dumating sa iyo ang pagdadalawang isip, ang daos na yon, gawin mo 2 lang at ikumpleto mo ang 2 rakaat uli. Ikumpleto mo. Yun lang ang natin. At may sujud sahwi. 2 sa pagkatapos ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwag kang umalis at huwag mong ganyanin ang iyong mukha. Tumayo ka uli para ikumpleto mo ang prayer mo. Kaya kung halimbawa nagkamali ka doon sa, kasi halimbawa kung 4 na rakaat, wala ka nang hindi ka na tumayo, no? Kasi kumpleto. Ang gawin mo lang is sujud sahwi. Sujud, huwag kang magganyan. Magniyat ka kaagad ng sujud sahwi, 2 sujud. 2 sujud, ang gawin mo, 2 pagpatira pa. Pero kung halimbawa dumating sa iyo halimbawa pangatlong rakaat, nagdalawang isip ka, pangatlo ito o 4. Gawin mong 3 at ikumpleto mo yun, no? Pero pag after salam, Assalamualaikum warahmatullah, tumayo ka 1 rakaat. Yun ang salatul ihtiyat, sabi niya. Tumayo ka ng 1 rakaat para kung mali man lang sa iyo, meron kang cover, ipag-cover na 1 rakaat. Kung 2 rakaat, halimbawa, gawin mong 2 rin, pero tumayo kang 2 rakaat after salam. Para sigurado ka, kahit kulang man ang iyong pagdarasal, at least nagawa mo ang 2 solusyon na salatul ihtiyat. Ang pagdawat doon ay salatul precautionary prayer para makumpleto ang sa iyo. Kung halimbawa kumpleto, yung 2 na yun tama din. Kasi nasa batas tayo ng ihtiyat, yung precautionary prayer. Yun ang last na yung daos. Ang daos na yun ay tama kung dumating sa atin. Meron pa pala nito yung halimbawa dumating sa pang-4 na rakaat, nasa kuan ka, nasa nakatayo ka, no? Huwag mo nang pansinin din yun. Halimbawa nakatayo ka ngayon, sabi mo anong kaya ito, sabi mo mali ang ginagawa ko, may kulang ata ako, pero nakatayo ka pa. Huwag mo nang huwag mo nang pansinin yun, tama ang mo, at basahin mo lang kung anong nararapat mong basahin sa nakatayo at magruko ka,
at gawin mo isang rakaat na yon. Halimbawa, kung dumating sa 4th rakaat na ang pagdadalawang isip. Pero nakatayo ka, hindi yung nakasujud or nakaupo. Kung nakatayo ka ganyan, tapos sabihin mo 4 na ba ito, hindi. Ha? Sabihin mo 4, pero gawin mo ang Fatiha, ang surah, ang ruku, at saka sujud, at tasahud. Pagkatapos nun, sujud sahwi. O wala nang salatul ikhtiyat, wala na. Tama yun, tama. Wala kang gantihan, wala kang precautionary. At ang gawin mo lang is, sujud sahwi. Sujud sahwi. Yun ang last sa paningin ko na itong huli, hindi na importante dahil impossible mangyari sa atin. Ang binanggit ko ay palaging karaniwang dumarating sa atin actually. Karaniwang dumarating sa atin at hindi yung malinaw kung hindi natin gagawin sa demonstration. Di ba? Inshallah. So, yung tanong dito na jihad, ano po ba ang ibig sabihin ng jihad? Napag-aralan ko ito, no? Mayroon na rin ako na kudigo, pero walang time. Isa. Yung pag-asawa ng 5, kahapon nasagot ko na hindi yung pwede na 5, sa totoo lang. Hindi pwede ang 5. Kung hindi mo mapaadil, kung hindi ka makatarungan, hindi mo makakaya, mas mabuti pa ang isa. Masna wa sulasa wa ruba. 4. Pero hindi 5. Kung hindi mo makaya, mabuti pa ang isa na lang. Mabuti pa ang isa na lang at doon na kayo till death do us part, Kuno. Okay. Yung kung sa sajdat ni Sahu, paano daw po ba yun? Halimbawa yung pagsalam mo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ano yan? Yung salam sa last, no? Before ka magganyan, huwag ka magganon. Pagka ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, magniyat ka ng sujud sahwi, sumujud ka, magniyat ka at magsujud ka. Magpatira pa ka. Bismillahi wa billah wa ala millati Rasulillah. Pwede rin isa. Pero mas recommended ang dalawa. Pag-upo mo, wala ka nang babanggitin pa, wala ka nang zikir. Magsujud ka kaagad, pangalawa. Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. At umupo ka. Wali, pag upo mo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala na. Ganyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala na. Wala na tasawuf. Wala na tasawuf. Pwede rin, sabi ng iba, Bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah. Yun ang basahin sa. Kung hindi mo ma-memorize salawat, pwede rin. Merong sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yun ang pinakamabuti. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pwede rin mag-magkuhan. Isa pa pong question. Okay.